Thank you po. Thank you sa awiting yan. I'll go where you want me to go and I'll be what you want me to be. That's great. Open your Bible please in the book of 2 Kings chapter 13. 2 Kings. Sa mga Bible student, yan is Old Testament. Hindi kayo maliligaw dyan. Sunod dyan sa 1 Kings. Okay, shall we all stand up please? We're going to read verse chapter 13 from verse 10 hanggang verse 19. Gawin nating responsibly. If you got it, say aloud, amen. And verse 10, Bible says, in the 37th year of Joash, king of Judah, began Jehoash, the son of Jehoahaz, to reign over Israel in Samaria and reigned 16 years. And the rest of the acts of Joash and all that he did and his might, wherewith he fought against Amaziah, king of Judah, are they not written in the book of Chronicles of the kings of Israel? Now Elisha was fallen sick of his sickness whereon he died, and Joash the king of Israel came down unto him and wept and over his face and said, O my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. And he said to the king of Israel, put thine hand upon the bow, and put his hand upon it. And Elisha put his hands upon the king's hands. Verse 18, and he said, take the arrows. And he took them. And he said unto the king of Israel, smite upon the ground. And thus he smote thrice and stayed. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya sa aming buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe ngayong gabi na ito ay maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ang CBBC San Pedro. Panginoon, kami inilagay niyo po dito upang kami ay magamit niyo sa inyong gawain, not to get involved in politics or any business, but soul business, Panginoon, solidly. At pagpalain niyo, Panginoon, ang mga members, dalangin po namin na makita po nila ang leadership at makita po nila ay ang challenge niyo po sa bawat isa sa amin. Patawad po sa inyong pagkukulang at pagkasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Nais ko pong makita po natin ay ang verse 18 and 19. And he said, take the arrows, and he took them, and he said unto the king of Israel, smite upon the ground, and he smote thrice, and stayed. And the man of God was wroth with him, and said, thou shouldest have smitten 5 or 6 times. Then had thou smitten Syria, till thou hearts consume it. Whereas now thou shalt smite Syria but thrice. Dito mga kapatid ay meron na ipakita ang Panginoon. It's about the leadership. Alam natin na itong si Elisha is a great prophet, a great man of God.
But he was frustrated with Joash because of his lack of commitment and zeal to God. Kasi sabi ni Elisha ay you need to smite the ground how many times? 5 or 6. Pero ginawa lang ni Joash ay 3 times. Ang nais ko pong makita po natin dito ay what your pastor wants you to catch. We come to church, the main purpose is to learn. And when we learn, we need to use what we learn. Ang ibig sabihin mga kapatid ay sana makuha natin na kung ano yung leadership ng salita ng Panginoon. Ito po ay parang it is my personal na approach ko po sa bawat miyembro na sana makuha natin ang message. Kaya itong si Elisha ay siya po ay frustrated. Gawa ni Joash, walang kulang ng commitment at kasigasigan para sa Panginoon. Si Joash, kung nakita natin dito na siya po ay, he had a great respect kay Elisha o sa man of God. Pero, hindi niya po nakuha mula sa man of God kung anong nais niyang, kailangan niyang gawin para maipagpatuloy niya ang gawain ng Panginoon. So, si Elisha, mga kapatid, ay siya nasa banig ng karamdaman. Deathbed. Ano po? At itong sinabihan niya si Joash na take his arrows and smite the ground. So Joash did what Elisha said. But he only smote the ground 3 times. Elisha became angry with Joash because he told him that he should have smitten the ground 5 or 6 times. Because it represented how much God would defeat Syria in his reign. Though Joash was a good man, but he never quite got the passion, the zeal to God, and vision of his preacher. Alam niyo mga kapatid, sa leadership, especially when pastoring, ay sana, pag mayroong nagpipreach dito, wag nating kalilimutan, that man of God, what he preaches is from the Word of God. Sana makuha natin yun. Na ang purpose ng Panginoon, pag nakuha niyo yun at natutunan, i-bless tayo ng Panginoon. Hindi lamang as individual, but as a church. Kaya ang burden ng maraming mga preacher po ngayon, ay ang gusto po nila ay ma-lead ang church sa kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kanilang pag-ibig, yung kanyang vision, at yung kanyang power na mayroon siya na ibinigay ng Panginoon. Pero marami mga Kristiyano na nasa simbahan, nakaupo, pero after the service, it seems that they learn nothing from the Word of God. Kakaunti. Maraming Kristiyano faithful sa church, attendance. Pero kakaunti talaga ang nakaka-catch up. Kakaunti ang nakaka-catch up ng mensahe na nais i-deliver at inilid. At tandaan po natin, the reason na yan ang message na binibigay every service dito, sino man ginagamit ng Panginoon, sapagkat yan ang ibinigay ng Diyos na pinakita na yan ay kailangan ng bawat mananampalataya. At bago yan ibinibigay, ay dapat alam at ginagawa ng leader. Are you listening? Kaya tandaan po natin, ang inyong pastor, mga kapatid, ay personally, ay gusto kong malaman nyo what keep me going. Bakit ako'y nagpapatuloy? Hindi po ako nagpapasikat, hindi po ako nagyayabang, but by the grace of God, I want you to know what keeps me going. I've been in many conferences. Kaya dito yan pong ginagawa natin. Nag-host tayo
gumagamit tayo ng efforts ng mga members sa preparation at pinapayagan natin sila, inibitahan natin sila na dito matulog, dito kakain, dito bibigyan ng salita ng Panginoon. Maraming mga pastors na nakaupo, but it seems that the very few churches are growing. Why is that? Yan po ang tanong. You know, pag ako nag-a-attend ng conference sa Amerika, I want to take advantage. Hindi po masyadong healthy kasi galing ka sa biyahe. Iba ang time doon. But you need to take advantage of the message that you want to get and be used in the ministry. Dapat po, ganun tayo mga kapatid. Tandaan natin, hindi lang po ang purpose ng Panginoon tayo ay masave. Kasi kung ang purpose lang ng Panginoon tayo ay maligtas, sana after our salvation, we go to heaven. Why we are still here? Because God wants you to grow spiritually and be used of God na magkaroon ka ng zeal, magkaroon ka ng passion, magkaroon ka ng commitment, at magkaroon ka ng power na mula sa Panginoon. Maranasan natin. If God uses those people before us, maraming mga Kristiyano na ginamit ng Panginoon sa Old Testament, if God used Moses, if God used Elijah, if God used Joshua, if God used a lot of prophets in the Old Testament, and the disciples, tandaan po natin mga kapatid, God can use us too. Pwede rin tayong gamitin ng Panginoon. Kaya yung ating ginagawa mga kapatid na nag-host tayo ng conference, missions conference, pastor and workers conference, hindi pinawala ng kabuluhan. Sapagkat alam ng Panginoon ang ating pong desire. Ang ating desire ay, akalain nyo, kung tayo ay mayroong 3,000 churches na katulad ng, I am not bragging, na katulad ng ating ginagawa. Ay nating ako sa Tugigaraw, talagang hindi ko matiis, mapaluha ako eh. I said, kung ito kayang congregation na ito may ganito kalaking building, mas lalong gagamitin ito ng Panginoon. Sana makita po natin. Sa conference, hindi lang, pag mag-attend ka ng conference, hindi lang ikaw ang nakaupo dun eh. Marami. Every Sunday morning, Sunday afternoon, meron pa tayong divided sessions. Divided Sunday School Fellowship. But still, kakaunti pa rin nag-i-involve. Nais ko ibahagi po sa inyo ilang bagay mga kapatid. Your pastor would love you to catch from me or from the pastor. Number one, I would love for you to catch this same zeal. Yung enthusiasm, yung kasigasigan. Kaya sabi ng Bible sa Hebrews chapter 13, tingnan niyo sabi ng Bible. Hebrews chapter 13. Ang sabi ng Biblia sa verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Whose faith follow. Tandaan po natin ang kulang ng kasigasigan sa simbahan. Ayan po ang magpipigil ng isang miraculous work ng Panginoon. Can you imagine kung itong grupong taong ito, kung lahat tayo ay involved sa soul winning, nakita yan ng Panginoon? Imposible ba tayong pagpalain ng Diyos?
Salamat sa Panginoon sa mga faithful attendees. Pero kaya po tayo sa church because we want to learn. Ang pagkakamali natin, mga kapatid, ay kung hindi natin nagagamit yung ating natutunan. God bless you with wisdom for you to use it for His glory. Katulad yung sabi ko, time, yung araw, just like tomorrow, binigay ng Panginoon yung araw na yan sa iyo. Binigay yan sa atin. Ang question, saan natin gagamitin yan? Papayagan mo yan na maging waste or invest sa gawain ng Panginoon. Marami tayong mga wasted days, years, na dapat tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya lang ang iba hindi mo makita ng sigla. Nasa simbahan na, nasa bahay ng Panginoon. Ang bahay ng Panginoon ay para sa mga anak ng Diyos. Pero pag nasa bahay ng Panginoon, parang wala tayong sigla. Dapat masigasig tayo, mga kapatid. Show your enthusiasm. Amen? Ay yung kulang ng pag-ibig sa Panginoon ay ipinapakita yung kanyang unwillingness na sila'y magamit ng Diyos. Pero kung tatanungin ko po, ang bawat isa siguradong sasabihin nyo, I want to be used of God. I want to be used of God. But what hinders you to be used of God? Oh, I love for you to catch the same zeal. Mga kapatid, ito ang kailangan natin. Amen? Ito ang kailangan natin. Sa kantahan, dapat masigasig tayo. Sa pakikinig, para tayo lagi naghihintay na tayo gutom ng salita ng Diyos. Para magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kapatid, kung tayo ay umaatras sa paglilingkod sa Panginoon, umaatras tayo kung anong gustong gamitin ng Panginoon sa atin, tayo po ay isang nagko-contribute ng isang problema ng ating bansa. Ang pag-asa ng bansa ay hindi po politics, ang pag-asa ng bansa ay Diyos. Nang kinakailangan ang salita ng Diyos maipahayag ang simpleng paraan ng kaligtasan sapagkat yan po ang nagbabago ng buhay ng tao. Look at what Apostle Paul said. Doon sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan ang pag-asa ng Panginoon. That's why zeal is necessary. Ito'y kailangan na katangian sa gawain ng Panginoon upang ang gawain ng Diyos ay magkaroon ng dakilang resulta. Can you imagine kung mayroon tayong 1,000 na talagang may zeal every Sunday? Thank God for first-time visitors every Sunday. Thank God for those who got saved. Thank God for those who followed in water baptism. But still, maraming nakaupo na hindi nagagawa sa paglilingkod sa Panginoon. So I would love you to catch the same zeal. Number 2, I would love you to catch the same commitment. Nung kami pumunta rito, I'm committed to serve the Lord. Hindi pinag-uusapan, ang pera ay hindi issue. Ang issue yung ating commitment. I like Joshua. Sabi ni Joshua, piliin mo ngayon kung sinong paglilingkuran nyo. But as for me and my house will serve the Lord. Tandaan po natin, walang taong gumawa ng dakilang gawain na hindi all-out committed. Amen? All-out committed. Wala po yung kaibahan sa mga Bible students. Nasa Bible school. Pero pagdating ng exam, bagsak. Pero everyday nandyan. Ano ibig sabihin nun? They're not all out committed. Kung sila all out committed, dapat sila nakikinig at natututo.
Dapat tayo ay wholeheartedly, buong puso, mga kapatid, anuman ang pagpipilian pang iba, wala tayong pagpipilian maglingkod sa Panginoon, kundi siya lamang. Amen? That's why serving the Lord and being committed is your choice. Marami tayong commitment sa ibang bagay, sa iba't ibang lugar, pero we need to be committed for the Lord. Bakit? Yan po ang disenyo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Dapat yan po ang makita natin, all-out commitment. At ang ating all-out commitment ay sa katotohanan. Ay meron ang mga taong all-out commitment sa politics. Kaya tayo pa kayang hindi sa natutuo ang ating dala. Na ang mensahe natin ay tama. Hindi po natin sinasabing baptist ang daan patungo sa langit. Hindi po natin sinasabing reliyon ang daan patungo sa langit. Ang sinasabi natin si Kristo ang daan patungo sa langit. Walang iba. And praise the Lord, Jesus built His own church. And the gates of hell shall not prevail against it. That's why the ministry from the cross to the church and to the world. Who will take the gospel to the world? The church that Jesus built. That the message is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Dapat po ay parehas ang ating commitment. Ang aking commitment sa Panginoon ay ako'y maglilingkod sa Kanya hanggang may hininga. Minsan, parang hindi mo na kaya, pero doon mo makikita yung miracle ng Panginoon. So, I love for you to catch with the same commitment. Number 3, I would love for you to catch with the same vision. Alam niyo, a good pastor will have a great vision for God. Sabi ng Bible sa Proverbs 28, verse 18, for without vision, the people perish. Kaya tingnan mo, yung mga taong walang vision, kung saan papunta-punta. Aren't you glad that you are in church with a vision? What is our vision? To fulfill the Great Commission. To build churches. To reach the lost. Yan ating vision. At yan ang vision ng Panginoon. The heartbeat of God is what? Soul. That's the heartbeat of God. Soul. Let us let us do what God wants us to do. Bring more souls. Amen? Let us populate heaven and dispopulate hell. Hindi yan mangyayari kung walang vision. Alam niyo mga kapatid, ay ang simbahan na kulang sa vision ay nagpapatunay na simbahan ay kulang sa salita ng Diyos. Aren't you glad that every time we come to church, we have the Bible, we open our Bible, when we study the Bible, and we ask God to prepare our heart so we could catch the preaching of the man of God? Amen? Pasalamat tayo sa Panginoon. Sabi nga, doon sa 1 Samuel chapter 13, tingnan niyo po sabi ng Bible, 1 Samuel. First Samuel chapter 13 and verse 1. Ano sabi ng Bible? Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel, Saul chose him 3,000 men of Israel. Kaya ang gusto ko makita natin dito, mga kapatid, sa
chapter 13, verse 1, I'm sorry. Chapter 13 and verse 1. Yan nga. Amen. Ang nais maipakita dito sa atin, mga kapatid, ay ang vision ay galing po yan sa Diyos na ibinigay sa mga tao. Tandaan po natin, the pastor cannot make the vision God has given to him because but the pastor want it to become a reality. Oho. Kaya para ito'y maging reality, ang inyong pastor, kailangan ka. Kailangan ka. Yung ginagawa dito, hindi ko naman kaya ito eh. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, sa mga lalaki at babae na talagang willing na maglingkod sa Diyos. Thank God for area captains. Thank God for ushers. Thank God for choir, for Sunday school teachers sa children's department, sa young people and adults, sa orchestra, sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. You help me a lot. And tayo, parehas ang ating ginagawa, naglilingkod tayo sa buhay na Diyos. By doing it, the Lord will bless us. Amen? Yan po ang nagiging resulta, nagkakaroon ng reality. Tingnan niyo ho, nagsimula ang gawain na ito with 42 on first Sunday. But look at, we have more than 200 churches. Walang taong magyayabang na kaya mag-isa. Wala. Kaya ang Diyos ang nagdadagdag sa simbahan. Kaya sabi ng Biblia, and then they that gladly receive His word were baptized and what? Added unto them about 3,000 souls. In verse 42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine. Kaya nagpapatuloy ang gawain. Amen? Yan ang dahilan. Kaya tayo ay, sana po, kung ang bawat isa sa atin, kung mahihigitan nyo ang aking kasigasigan sa Panginoon, hindi ako maiinggit. Kung mahihigitan nyo ang aking commitment sa paglilingkod sa Panginoon, to God be the glory. Amen? At kung kayo bibigyan ng vision, ng higit sa vision na ibinigay sa pastor, praise the Lord. Let's do it. Make it a reality. Hindi lamang sa vision, kundi make it a reality. Like what we are doing, sending missionaries, training men. Maraming mga nagtapos na dito. Ang iba'y gusto na lumabas. See? Hindi, kasi pagka tinawag ng Diyos yan sa mission field, hindi pwedeng pigilan yan. Hoarding yan eh. Tinawag sila ng Panginoon. Kaya dapat nating sundin ang plano ng Diyos. So you catch the vision of the pastor. For without vision, the people perish. And the last one, I would love you to catch the same power that your pastor had. It's from God. Amen? God's power is the key to God's using you. Yan ang pinakang susi. The power of God. Pwede nating gayahin ang pastor, pwede nating gayahin kung anong ginagawa ng pastor, but listen to this, kung gagayahin mo na walang power ng Diyos, mabibigo ka. Mabibigo ka. It's not the person of the pastor that doing, it's God. You need the power of God. Kaya ano sabi ni Elisha kay Elijah? Give me the double portion. See? Bigyan mo ang double portion ng power mo, Elijah. Ibigay mo sa akin yan. And God did it. Mahalaga po yun. Tandaan po natin. Minsan, walang masamang manggaya, pero wag nating kalilimutan. Kahit na magaling kang gumaya, pag wala kang power, mabibigo ka.
Ang mahalaga, meron kang power. Be a powerful Sunday school teacher, be a power singer, be a powerful usher, and be a powerful Christian. What does it mean? Why did God give us power to be more productive? Para tayo ay lalo pang maging productive. Mga kapatid, ang tanong, nakakatch ba natin yung vision? Yung commitment, yung zeal. Tingnan nyo, si Moses, pag binasa niyo po sa Book of Numbers chapter 11, may kita po natin doon na the spirit of Moses was shared with 70 elders na silang tumulong sa gawain ng Panginoon. What I am sharing you, mga kapatid, every time you stand behind the pulpit, whoever stand behind the pulpit and share to us the gospel, sinishare sa inyo paano ka magiging productive, paano ka magagamit sa gawain ng Panginoon. Hindi para ikaw manggulo, hindi para ikaw maging hadlang, kundi ikaw maging pagpapala sa gawain ng Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya tingin si Elisha. Elisha caught Elijah's power from God to continue the ministry. Alam niyo what I care for, mga kapatid? Yung second generation. Yung inyong mga anak, yung ating mga apo at yung mga apo ng ating mga apo. My goodness. Alam niyo, sa akin, yung children's department, very touchy yan. Kaya kung ikaw'y tatay, isipin mong tumigil ka sa pagsimba, pagbasa ng Bible, anong influence yung ibinigay mo sa anak mo? Anong gusto mo mangyari sa pamilya mo? Pastor, hindi nyo alam ang problema ko. Lahat tayo may problema. Sino sa inyo walang problema? Ang wala lang problema, yung nasa Mandaluyong. Pero pag nasa labas ka, sigurado may problema. Pag maayos ang buhay mo, may problema eh. May pressure, may stress. Pero pinamagandang pressure para sa gawain ng Panginoon. Ito lamang ang bunga ng pressure na madadala natin sa langit. Our vision is to have 5,000 seating capacity. Building or auditorium. Paano mangyayari yan? Alam ng Diyos ko paano mangyayari yan. Ang dapat lang po mga kapatid ay ma-impress natin ang Panginoon. How are we going to impress Him? Love Him. Serve Him. Be committed to Him. Get His vision. Have your passion for God. Yan ang dapat natin makita. Ang pinag-uusapan natin dito hindi lamang para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon. And we need to do it with God's power. Hindi po yung ating talino, hindi yung ating sariling karunungan, kundi the power of God. Yan ang source to fulfill the will of God. That's why we need the Sunday school lesson, we need the preaching, that's why we need to be in the house of God. And catch the vision, the commitment, the zeal, and the power. Tayo po sa inyo lahat. Kung meron po tayong bisita ay wala pong ibang daan patungo sa langit kundi si Kristo. Somebody should talk to her or to him and show them God's simple plan of salvation. Ang isang tanong po na mahalaga, anong ginagawa natin ngayon para sa Panginoon? Are you committed? Do you have commitment sa Panginoon? Ang isang bagay na nag-impress sa akin sa Tugigaraw. With a small crowd, they have
I saw the miracle of God. Because of what? The preacher's enthusiasm, because of his vision. Tanungin mo siya. Siya nagsasabi, ng lahat ng ginagawa ko dito sa Tugigaraw, that's what I learned in San Pedro, Laguna. To God be the glory.